Mga katambay, kamusta po lahat? Si Kamanong po, nagbabalik po muli para po magkomento po sa inyo dito po sa Tambayan Makabayan. Maganda umaga po muna, tanghali, hapon, gabi, madaling araw po sa ating lahat. Sana po nasa mapayapa at maayos po tayong kalagayan lahat mga kabayan. Samahan niyo po inyong likod. Umpisahan na po natin, magkomentuhan po tayo. Ito po mga tambay, rumesbak po mga tambay at talagang pinasinungalingan niya po yung sinasabi po ni na kumakalat po na issue po dito po kay Tess Daman mga tambay. Ito po yung naging congressman po ito ng mga ilang panahon at matagal-tagal na rin po itong senador mga kabayan. At nagkaroon po na issue sa kanya about po sa mga proyekto po ng gobyerno at isa na rin po ang mga issue ng flood control mga tambay. At pinasinungalingan niya po lalong-lalo po ito pong sikat po ngayon na district engineer po na si Alcantara mga katambay. Pakinggan po natin ang balita dito po sa pahayag ni Tess Daman mga tambay na si Senator Villanueva. Pakinggan po natin. Hindi na nakapagpigil si Senador Joel Villanueva sa alegasyong may kaugnayan siya kay controversial former district engineer Henry Alcantara. Ang mga nagpapakalat ng anyay fake news, kakasuhan na raw niya. Ang detalye sa agenda report ni Dexter Ganibe ng Abante. Bakit? Bakit ako? Bakit ganun? Bakit sa akin tinuturo? Hindi ba napakaklaro dahil tatamaan na sila ngayon? Umalma si Senador Joel Villanueva sa umano'y pag-single out sa kanya at pilit na pag-uugnay sa kanya sa pinakakontrobersyal na opisyal ng DPWH ngayon na si Engineer Henry Alcantara na dating district engineer ng Bulacan. At iniuugnay sa kanya ang issue ng mga maanumalyang flood control project sa lalawigan. Kasunod ito ng mga kumalat sa social media na larawan at video na kasama niya si Engineer Alcantara. Na nitong Martes lang ay inamin sa pagdinig ng Kamara na pumirma siya sa isang proyekto na kalaunan ay napatunayang ghost flood control project sa Bulacan. At umamin sa Senado na siya ay nagkakasino. Thank you. Sir, wala kayong transaction with Alcantara? Never. Wala kayong transaction? Ang transaction is, what is transaction? And again, this is, unfortunately, no, this will again be used by fake news peddlers, no? Ano ba yung transaction? District engineer siya. Lahat ng senador, lahat ng sekretary na pumunta sa presidente ng Pilipinas nandun nakakasama siya. So, yun ba is an evidence na sangkot? Bakit si Joel lang yung tinuturo? Bibigyan ko kayong lahat ng picture nilang lahat. Bibigyan ko kayong lahat ng video nilang lahat. Ang tanging nag-uugnay lang niya sa kanila ni Alcantara ay magkababayan sila, parehong mula sa Bukawi, Bulacan. Pero sa nakalipas na 3 taon na niyang pagpuna sa mga pagbaha sa Bulacan, aminado si Villanueva na hindi niya personal na nakompronta si Alcantara. Na-confront nyo ba si Alcantara Hindi sa pa. last 3 years na pagbabaha na pinupuntahan nyo? Nandito siya. I mean, Nandito siya nung hearings. Nandito rin kayong lahat. Duda ni Villanueva, ang mga nasa likod ng mga manumalyang flood control project sa Bulacan ang silang nagpapakalat ng mga video at larawan nila ni Alcantara at pilit siyang iniuugnay sa anomalya. Yung mga nag-spread ng fake news, nag-usap na ho kami ng mga lawyers namin. Itong spreading of lies, it's too much. It's too much and if not ridiculous and preposterous. So we will also file cases against them. Dismayadoan niya siya sa mga opisyal ng DPWH sa Bulacan na kanyang mga kababayan kabilang na si Alcantara. Pero pinuri naman niya na kahit papano ay naging honest si Alcantara sa mga pagdinig, maging sa puntong pag-amin na nagkakasino siya, na kapag napatunayan sa korte, maaring humantong sa pagkakatanggal sa trabaho at hindi na makakahawak pa ng anumang posisyon sa gobyerno. Para sa agenda, Dexter Ganibe. Ayan mga tambay, nagbanta na po si Tess Daman mga tambay sa nagpapakalat po ng fake news. Mga bayan, wag po kayo magpapakalat ng fake news mga bayan. Dahil po si Tess Daman, si Senator Villanueva, ay kailanman po ay hindi po siya masasangkot sa anomalya, kahit anong klaseng anomalya, lalong-lalo po sa flood control at mga proyekto po sa Bulacan. Kahit po siya po ay taga Bulacan, taga Bukawi, at taga Bukawi rin po si Henry Alcantara, mga tambay, na kababayan niya po sa Bulacan, ay never po silang nag-uusap at nagkikita. At hindi po nila pinag-uusapan ang mga proyekto sa Bulacan. Kahit po nilulubog na po ang Bulacan for how many long years. Mga tamay, dekada na po
ang Bulacan po ay immune sa pagbaha. At siya po ay napakatagal na rin pong politiko, mga kababayan. Nag-umpisa po siya, kaya nga po siya tinawag na test daman di ba? Sa Kongreso, meron pa yung kanya pong tatay yata na pastor, I think. Isa rin pong congressman yata ng party list, yung Sibak po yata yun, di ba? Mga kababayan. At dito po mga tambay, kahit po meron siyang pinakita at meron pinakita ang media na pirmado niya po at pirmado po ni District Engineer Alcantara, ito po isang fake news mga tambay. Kahit sabihin po ng media na pinakita po na pirmado niya at ito po ay lumalabas na isa sa ghost project ng Bulacan, mga kabayan, sa Bulacan ay hindi po nangangatwiran yung pirma niya ay yun po ay totoo, mga kabayan. Ang totoo po ay yung sinasabi po ni Senator Villanueva. Hindi po totoo yun. Kahit po pirmado siya at may pinapakita po mga dokumento na nag-uugnay po sa kanya sa maanumalya pong issue ngayon sa Bulacan, lalo-lalo po sa flood control. At syempre, hindi lang naman po flood control ang pinakakakita ng mga politiko. Hindi po ba? Mga kabayan, napakarami po, pati nga karsade. Basta meron pong involvement sa lahat ng proyekto at programa ng gobyerno, pagawain natin sa ating bansa, ay involved po dyan ang mga politiko. Hindi po ba? Pero pinangatwiran naman po nila yan Nangangatwiran naman po sila. Ang katwiran naman po ng mga politiko na siyempre po, kailan po ba amin ang magnanakaw? Na siya po'y magnanakaw. Hindi po ba? At napakahirap pong paaminin ang isang taong sinungaling. Di po ba? Mga kabayan. Kaya dito mga tambay, wala naman pong aamin talaga. Bakit ka naman aamin na ikaw kumita, ikaw nakaporsyento, ikaw kumulimbat, at hindi ka naging honest? Dahil nga po ang proyekto ay halos pinaghahati-hatian lang sa porsyento, umano. Yan po ay pinasabog din ni Mayor Magalong, pinatotohanan ni Mayor Magalong yan, na ang politiko ang nagdadala ng pera sa bawat probinsya o distrito o bayan. At napakarami pong involved daw dyan. Magmula sa taas hanggang kay Mayor umano. Ayon po kay Mayor Magalong, mga kabayan. Kaya dito po mga tambay, mahigpit na mahigpit po ang pagbabanta ni Senator Tess Daman Villanueva ng probinsya ng Bulacan sa bayan ng Bukawi. Never siyang ma-involve. Mga kabayan, hindi niya actually kilala. Ang pagkakilala lang po niya kay District Engineer Alcantara ay kababayan niya sa Bukawi, Bulacan, mga kabayan. Napakalinis. Kaya po yung nagpapakalat ng fake news na si Villanueva ay isa si Senator Villanueva sa nakakakomisyon o kumikita sa mga proyekto ng gobyerno. Huwag niyong subukan si Senator Villanueva dahil kinausap niya na ang kanyang mga abogado para magsampa ng kaso sa nagpapakalat ng fake news na siya po ay may involvement, lalong-lalo sa mga proyekto na siya ay may pirma daw. Ayon sa media, pinakita ang kanyang pirma. Yan ay lumalabas na yan ay peke at fake news yan, mga kabayan. Pati ang nilalabas ng media ay mga fake news yan. Dahil, hindi mo ba? Fake news yan. Kaya delikado po media Delikado po media. Baka po makasuhan ni Senator Villanueva yan. Nagpapakalat ng fake news, mga kabayan. Hindi totoo. At syempre po, kaya po nasasabi rin siguro ni Senator Villanueva ng Bulacan yan. Dahil isa rin po yata siyang preacher. Isa po rin yata siyang pastor katulad ng kanyang ama. Na pastor po yata ng, I think, JIL po ba yon? Parang born again, di ba? Parang born again po yata yung JIL. Sila po yata ang may-ari no, di ba? Parang nasa Bulacan yung JIL po ba yon, mga kababayan sa Bulacan? Yung mga kababayan natin diyan sa Bulacan, totoo po ba yon na ito pong pastor at mangangaral at preacher na mga Villanueva ay kailanman po ay hindi po pwede o hindi makakagawa ng kasalanan dahil sila po ay may takot sa Diyos. Hindi po ba? Kailanman po ay hindi po makakagawa ng anomalya at kung anong klaseng kasamaan, lalong-lalo sa pera, ay hindi po masisilaw sa pera ang mangangaral po ng Diyos na katulad po ng Senador Villanueva, mga kabayan. Kaya po lahat po ng sinasabi po ng mga kritiko na sinasabi siya ay involved o may katotohanan na siya ay malapit
kay Alcantara na kahit si Alcantara ay naging honest daw po ayon sa kanya dahil umamin daw po na siya ay nagkakasino. Mga kabayan, hinangaan niya pa. Yun daw ang nagustuhan niya kay Alcantara dahil naging tapat daw po na umamin siya ay nagkakasino. Kaya po pwede pa itong ikasibak niya sa posisyon. Mga kabayan, dahil nga po hindi pwedeng magsugal ang katulad po nila, mga kababayan, dahil conflict po yan. Siyempre, pagka ikaw ay nagsusugal at may bisyo, ay pwede kang maging korap. Kaya nga po si Joel Villanueva, si Senator, ay wala po siyang bisyo. Hindi po siya nagsusugal, mga kabayan. Kaya po siya ay maituturing na malinis na politiko, mga kabayan. At baka nga naman siya ay magturo pa. Bakit daw po siya ang dinidin at iniipit sa flood control, mga kabayan? Samantalang napakarami nga naman involvement, lalong-lalo ang mga congressman sa Bulacan. Di po ba? Napakarami pong congressman sa Bulacan at sila po lahat ay nagkapera, mga kabayan. Dahil po billion po ang siyempre nagtatampo rin naman si Senator, mga kabayan. Bakit ka naman hindi magtatampo? Samantalang yung Bulacan ay nakakuha po ng pinakamaraming proyekto ng flood control na ubod po ng laki ang dala-dala po ng kanila po mga distrito. Hindi po ba? Grabe po kasi, di ba? Ilang daang bilyon ang nakuha po ng Bulacan magmula po noong 2022 pagpasok po ng binagoong Pilipinas. Nagtatampo po na masama ang loob ni Tess Daman. Kasi bakit nga naman siya lang ang ini-involve dito sa maanumalyang flood control? Samantalang yung mga politiko katulad ng mga congressman ng Bulacan, dahil sila po ang gumawa ng mga budget dyan. Bakit nga naman hindi binabati ko sa mga congressman ng Bulacan? Bakit nga naman siya lang ang tinututukan kasama si Alcantara? Samantalang ang mga congressman ng Bulacan ay tahimik na tahimik, mga kabayan. Wala man lang involvement ang media. Bakit kaya nga naman? Kaya po nagtatampo si Tess Daman. Bakit nga naman masyadong bias ang media? Bakit siya lang ang tinututukan? Samantalang ilan ang congressman sa Bulacan? Kung hindi po nagkakamali si Kamanong, di ba? Ang congressman po yata dyan, ani, mga representative. At ang flood control na ginawa po dyan sa Bulacan ay nasa 688. Matama, hindi po nagkakamali si Kamanong, 688. At syempre po, ang congressman po dyan, kaya po nagtatampo si Tess Daman, ay ilan po ba? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 po pala congressman sa Bulacan. Ayan, no? Mga tambay. Yan, no? 7 po ang congressman ng Bulacan. At ang nakuwang budget po ng Bulacan, ayan po, napakalaki sa loob po ng pagpasok po ng administrasyon po nila. Mula po 2022 hanggang 2025 ay nakakuha po ng pondo ng flood control na hindi bababa sa 70 billion, mga tambay. 70 billion. Ang mahigit 70 billion ang nakuha po. Bakit nga naman hindi binabatikos ng media itong mga congressman na nakahawak nga naman ng flood control? Kaya nagtatampo po si Tess Daman. Bakit siya nga naman daw ang pinopolitika? Kay Alcantara, mga tambay. Samantalang nangunguna po sa District 1 na pinakamalaki po ang nakuha na ni si Representative Danny Domingo ng District 1 na nagkakahalaga po ng mahigit 9 billion. Sinusundan po ni District 5 na si Representative Boy Cruz na mahigit 8, kay District 1 po 9.4 billion mahigit. Kay District 5 po, kay Boy Cruz ay 8.5 billion mahigit. At kay District 6 po na si Ador Plato ay 7.2 billion, mga tambay. At sinusundan po ng District 4 ng Bulacan na si Lina Bell Villarica na 5.1 billion. Ito po yata yung may-ari ng Villarica Pawn Shop, mga tambay. At ito, sinusundan po ni District 5, si SJDM Loan District na si Florida Robes na 3.4 billion. Sinusundan po ng District 3 na 1.5 billion ni Lorna Silverio at District 2 na si Representative Tina Pancho na 1.4 billion.
Kaya may total po ito na 70 billion mahigit. Ang nakuha po na dala-dala po sa flood control sa Bulacan na mahigit 600 plus na proyekto po nila ron. At napakarami pong ghost project. Kaya po nagagalit po si Tess Daman. Napakarami pong nagpapakalat sa kanya ng fake news. Mga kababayan, samantalang yung 7 congressman ng Bulacan ay hindi man lang po binabanatan. Mga kababayan, hindi man lang po nalalagay sa hot seat ang mga congressman o representative ng Bulacan. Mga kababayan, 7 po ito na wala pong bumabatikos na sila po ang representative na may dala-dala po ng budget ng flood control at gumawa ng budget ng flood control sa Bulacan. Mga kababayan, ayan po, sila Danny Domingo, Boy Cruz, si Ador Apleito, si Linabel Villarica, si Florida Robles, si Lorna Silverio, at si Tina Pancho. Ito po, 7 mga congressman po. Hindi man lang po ito nalalagay sa hot seat sa balita at wala pong bumabatikos ng mainstream media. Kaya po masama ang loob ni Tess Daman, mga tamay. Masyado daw po siyang nasi-single out ng media at nagpapakalat ng fake news daw po sa social media. Kaya po nagbanta na po siya dahil masyado siyang inaapi. Parang sinasabi po, siya lang ba ang kakilala ni Alcantara? At itong mga politikong mga congressman na 7 na ito sa Bulacan ay hindi man lang na-mention ng media na hindi po ba ito kilala ni Henry Alcantara, ni District Engineer? Unbelievable nga naman, mga kababayan. Masyado daw siya sinisingle out. Kaya po, mga kababayan, magdidemanda po siya, mga tambay. Humanda kayo. Kausap na po niya ang kanyang magagaling na abogado. Mga kababayan. Kaya humanda po. Baka si Kamanong isama rin. Hindi kaya, nagtatanong lang naman si Kamanong. Hindi naman masama magtanong, mga kababayan. Hindi po ba? Kaya yan po, mga tambay, ang balikwas at matapang na sagot ni Tess Daman, Senator Villanueva, na kailanman ay hindi siya masasangkot sa anumang uri ng anomalya, lalong-lalo sa mga proyekto ng gobyerno. Dahil siya po'y napakalinis na tao at kailanman ay hindi siya nasasangkot sa mga anomalya. Kahit po sa PIDAP, kahit po kay Janet Napoles noong panahon ni Pinoy, siya po'y politiko na noon, hindi man siya nasangkot doon. Never. Wala po siyang kinasasangkutan ayon po sa kanya. Malinis po siya na politiko. Kaya pwede po siyang ipagpagawa ng rebulto, mga kabayan. At mailagay po sa Bulacan dahil malinis po siyang politiko. Rebulto po ang kailangan niya, mga kabayan. Komento ko lang po. Maraming salamat po sa nagusto po natin tambayan, mga kabayan, sa YouTube at TikTok. Ganun din po sa mga subscribers po natin. Maraming salamat po. At sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe, maraming salamat po. Lalo-lalo po sa mga nagpapatuloy pa po na nagsusubscribe sa inyong lingkod. Thank you po, mga kabayan. At syempre po sa mga nagbibigay po ng biyaya at tulong, thank you po, mga kabayan. Shoutout po sa inyong lahat. Mabuhay po kayo. Maraming salamat po. At ganun din po, mga tambay, sa mga nagbibigay po ng panalangin at dasal sa ating dating Pangulong Duterte, ating Vice President Duterte, Vice President Sara Duterte at ang pamilya Duterte, na sila po'y maingatan ng ating Vice President, maingatan po sana. Ganun din ang ating dating Pangulong Duterte, maingatan po. At syempre po, madugtungan pa po ang kanyang buhay at kalakasan at makabalik na po sa ating bansa sa lalong mabilis. Maraming salamat po sa mga dasal po ninyo, mga kababayan, mga katambay. At tayo rin po'y magdasal at maingatan po ating buong sambayanan at pati po tayo ay maingatan din po. Thank you po muli, mga tambay. Paalam. Bye-bye. Ingat po.